Ngayong nasa Senado na ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pinanghahawakan ngayon ng mga kongresista ang pangako ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi madedelay ang pagsisimula ng impeachment trial. Cyril Tobias, nakatutok. Sa gitna ng gulo at ingay sa Senado, ligtas at tahimik na na-transmit ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ang tanong, makakaapekto ba ang gulo sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court? Well, sa ngayon, mahirap pa na sabihin yan dahil kagabi pa lang naman na i-transmit yung aming articles of impeachment. So siguro mas maganda, tingnan na lang natin yung mga susunod na hakbang ng pamunuan ng Senado. Pero kakapit daw sila sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang delay sa impeachment trial. At pinangahawakan natin yung sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang impeachment trial ay sisimulan niya forthwith. At narinig ko na binanggit niya forthwith ay interpretation niya ay agad-agad. Pero sa totoo lang, tila naging katawa-tawa raw ang Pilipinas sa insidente sa Senado. Lahat kami, lahat sa gobyerno dapat ang trabaho namin ay magtulungan. Kaya lang siyempre itong mga nangyayari nakakalungkot dahil ito medyo nagiging katawa-tawa tayo kasi pati sa ibang bansa ay nababalita. Inalmahan niya naman ang ginawang paninisin ni VP Sara kay Pangulong Marcos Jr. Ever since naman, hindi naman nakakapagtaka dahil nagkaroon naman po siya ng grave threat. Pinagbantaan na rin niya si BBM. So ano pa ba nga asahan natin? Sa kabila niyan, kinumpirma ni Chua na may assignments na ang House prosecutors sa ipepresenta nilang articles of impeachment. Nakatoka si Chua sa maanumalya umanong paggamit ng confidential funds, panunuhol sa loob ng DepEd noong si VP Sara ang secretary at ang ill-gotten wealth ng vice-presidente. Idiniin naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na ang 257 pro-impeachment votes sa Kamara ay sobra-sobrang representasyon ng panawagan ng buong bansa na iharap ang bisa sa impeachment trial. 257 po na congressman ang bumoto. 93% po sa Luzon, 87% po sa Visayas, 77% po ang bumoto galing po sa Mindanao. So ang kanyon na po yung pasabog ng ebidensya at kitang-kita po yan ng mga mambabatas at kitang-kita po yan ng mga taong bayan. Nagpasalamat naman si House Secretary General Sheloy Garafil sa kanilang counterpart sa Senado na tumulong sa secured na pagpapadala ng articles of impeachment. Earl Tobias, IBC News.